So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito ulit tayo sa may Rusi Baliwag branch para sa update natin. Kung naghahanap ka ng mas matipid pa sa gasolina, baka ito na hinahanap mo. So hindi ka na magpapagas dahil nga electric na ang isang to. So makakatipid ka na, hindi ka na mamomblema pagdating sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito na yung sagot sa problema mo. Ito na ang solusyon. So ano nga ba to? Ito yung Rusi EVi1. So, ito na yun, 500 watts. Kayang tumakbo ng 500 tuloy, OA, 50 kilometers. Okay, so ayun, umpisa na natin, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit na bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako, walk around na natin to, ayos na ayos siya. So yun ako mga best no, ngayon 2026 dahil nga namamblema tayo sa pagtaas ng gasolina. Ito na ang solusyon ni Rusi. At tingin ko na-predict ni Rusi talaga na magkakataasan ng gasolina kaya naglabas sila ng e-bike. Tingin mo, ito na ba ang solusyon sa problema ng gasolina ngayon? E-bike. Okay, so siguro hindi na lang ito yung mga i-present natin. Ipapakita natin ng mga motorcycle, pati e-bike, pakita natin dito sa channel natin para at least dun sa mga, sa may mga gusto lang at willing lang naman bumili ng e-bike katulad netong kay Rusi. Yun, share na din natin dito sa channel natin. Pero last time makapag-share na rin naman na tayo. Lalo na dun kay Motorstar or Eco Drive, meron din tayong na-share sa inyo. So at least tinangkilik nyo naman yun. So ibabalik natin yon dito sa channel natin. Pero yun na nga, kukuha natin tong EV1. Okay, so ito yung tsura natin. Naka-upright position tayo rito. Para tayo naka-Harley Davidson dito. Tsura natin parang nakaganon, ano. Pero ito, gulay board talaga to. Dahil nga meron tong nakaharang pa na basket. Yung basket kasi dito talaga yan sa unahan. Okay, tapos pwede rin tayo mag-angkas dito. Ayan, pwede rin dito yung mga gamit natin sa gulay board. Tapos meron pa tayo ritong basket. Ayan. So, yung shock niya, syempre, naman to yung shock nito. Ano rin pala siya, konti lang pala yung niya, yung bounce ng shock niya. Parang ganun-ganun lang, oh. So, kaya expected nyo na medyo aalog-alog din tayo rito. Yung niya, yung tawag dito, yung tagtag niya, siguro may tagtag pa rin to. Pero tingnan natin, no, sana makapag-test drive din tayo nito. Ayan, ito sa panel niya is naka-digital. Yung mga lever natin dito malapad eh. Ayan, responsive naman yung yung shock tuloy. Yung brakes niya sa harap, ayan, malakas din naman yung brake. Tapos turning radius niya malawak din, oh. Okay, ayan. Lawak din, oh. Tapos ito ay di keyless, pwede ring disusi. Ayan, pwede rin. Ayan. May din siya. May susi din siya. Okay. So, ayan. Ito yung upuan ng OBR. Tapos meron din siya doon na tapakan. Okay, angkasa naman yan. So, ayan. So, tingin mo sulit nga ba ang ganitong e-bike ni Rusi? Comment nyo naman yan. 21,000. Hindi ka na siguro pa talo dito kasi nga 21,000 na rin to. Halos karamihan ngayon sa e-bike is nagtaasan nga dahil nga sa demand ngayon. Okay, so kung naghahanap ka ng e-bike, bumili ka na. Okay, para baka kailangan mo ang ganitong motor.
baka kailangan mo yung ganitong e-bike. So, ayan, 5'2" nga pala yung ating height. Ayan, lapat naman tayo rito. Baba lang din naman yung seat height niya para sa akin. Pero yung ground clearance niya mataas. Ayan. So, open na rin naman si Rusi pagdating sa mga e-bike. May mekaniko sila rito. Okay, alam na nila yan. So, yun. Comment nyo naman sa baba o sa comment section ano nga ba yung mga naging experience sa mga e-bike na to para at least aware din ako. Nakabumili din ako eh. So, ayun. Ayos na ayos siya.